Shalom sa mga kapatiran sa Assembly of Yahuwah Philippines, and of course sa mga kapatiran din na nag-observe ng pamamahinga ngayon. I greet you all, Shabbat Shalom, and sa ating pagpatuloy sa ating pag-aral ngayon, let me share po sa ating screen patungkol sa ating topic on the healing of the two blind men. So yung pagpapagaling po o nagaling po yung dalawang mga blind men. So sa ating buhay, araw-araw, no, kailangan natin itong karanasan ng kapangyarihan po ni Yahushua. Batay dito or patungkol dito sa kahilingan o healing po. Kasi nga everyday we encounter po mga issues na kailangan tayong makaranas ng kanyang kapangyarihan para tayo ay gagaling po. And it can also mean gagaling tayo physically, also gagaling tayo spiritually. So ayun, mahalaga na pag-usapan natin ito ngayon. So ito po ay weekly scriptural study and live discussions with Q&A. So we encourage po sa lahat na nandito na mag-participate kung okay lang magbigay ng explanation o paliwanag din po sa mga katanungan na ating titingnan. Basahin ko po bilang parangal sa ating Ama, Tahalyam, also known as Psalm 96 verse 11. Matuwa nawa ang langit at magalak nawa ang lupa. Umugong nawa ang dagat at ang lahat ng naruroon. So mga kapatid, ang nabasa na po natin sa talata 10 sa nakaraan. Okay? Tinutukoy po doon sa talata 10 kasi nasa talata 11 po tayo. Tinutukoy po doon na si Yahuwah ay isigaw natin ang kanyang paghari. Okay? Isigaw natin ang paghari ni Yahuwah sa mga bayan. Okay? Declaring the reign of Abba Yahuwah sa lahat ng mga bansa. Yun po ang pinag-usapan sa talata 10. So, kasunod po dito, bakit mahalaga yon na i-declare po natin ang kanyang paghari? Bakit mahalaga po yon? Kasi kung i-declare natin ang paghari ni Abba Yahuwah kung saan-saan tayo ng mga lugar, okay? Kinamo anong mangyari? Matuwa nawa ang langit, magalak nawa ang lupa, umugong nawa ang dagat, at lahat ng naruroon. Bakit ba mahalaga itong paghari ng ating Ama? Mga kapatid, mula nung nagkasala si Adan at saka si Eva, talagang affected din po ang ating kalikasan. Di ba? Yung mga animals, naging wild po ang mga animals. Pero bago nagkasala sila, they were very friendly. Man and animals were very friendly. Di ba? Naalala ninyo si Adam po, di ba? Siya kasama niya ang mga animals, tapos nakita ng ating Ama, it is not good for a man to be alone. Pero bago yon gumawa si Abba Yahuwah kang Eva, talagang napakagandang community or friendly relationship ni Adan at ang mga animals. But tingnan mo ano nangyari nung nagkasala na, di ba? May gap na po. Meron na pong barrier. Naging wild na po ang mga animals. So, talaga mga kapatid, kapag i-declare po natin yung paghari ng ating Ama, kapag darating na pala yung paghari ng Ama dito sa lupa, mga kapatid, talagang magkakaroon po yan ng catastrophic effect po. Okay? Na maging matuwa ang langit, magalak ang lupa, at umugong ang dagat, at magkakaroon ng tuwa, okay, sa lahat ng mga lugar. So, mga kapatid, hinihintay po natin yon. Ito ay prophetic po declaration ng psalmist. Kasi kung darating ito sa panahon na ito, talagang what a perfect arats that we have. And kailan mangyari yan? Siyempre, no? Basahin natin po ang Revelation chapter 21 po. Okay, hinihintay natin yon sa panahon ng 1,000 years. Chapter 20 ba yun? Revelation. 1,000 years po, mangyari po yon.
What a joy, no? Na yung kaharian ni Abba Yahuwah ay bababa dito sa lupa at dito na tayo ay manahan kasama niya. So, looking forward po mga kapatid sa panahon na yan. Kaya ang mensahe ni Abba Yahuwah sa atin ngayon is i-declare po natin ang kanyang kaharian. Declare the reign of Abba Yahuwah. Katulad ng more than 2,000 years na declare na po ni Yahushua yan. Okay? At sabi niya, repent for the reign of Yahuwah is at hand. Okay? So, yun po ang paraan paano ang reign o ang paghari ng ating Ama ay bababa at mapasa puso ng bawat isa kapag meron tayong declaration na repent. Balik tayo kay Abba Yahuwah kasi nandyan na po ang kanyang paghari. Ito po yung pangalan na lagi nating binibigyan ng halaga dito, Yahuwah, na kapag ating bigkasin, Yahuwah po. Yahuwah po ang maghari, kaya declare po natin ang kanyang paghari upang ang lahat, okay, na makarinig ay mag-repent na po, balik loob na kay Abba Yahuwah. So, ayan ang pangalan ng ating Ama, all esteem, praises to Abba Yahuwah, na nakasulat din po sa mga pangalan ng mga scriptural character. Going on with Yahushua po, ito yung sinabi ni Kapa, 1 Peter chapter 3 verse 17. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng aluwa, kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Okay? Sa mga pinagdaanan po natin ngayon na maraming mga consequences po sa ating pag-expose ng mga lies of the enemy, maraming mga consequences po, sinabi dito, mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Para sa atin, yung pag-expose natin po ng lies of the enemy, yun po ay mabuting gawa. Okay? Although para sa iba, bakit daw gagawin pa? Bakit daw i-expose pa o akusahan pa and so on and so forth. So, sinabi ko naman po na nakasabi naman po sa 1 John chapter 4 verse 1. Okay? Nakasabi din po sa Revelation chapter 2 verse 2 na pwede nating gawin yan. So, mga kapatid, ayan, no? Kung meron man tayong mga consequences na tayo ay nagdusa dahil sa ating ginagawa na kabutihan, sabi ni Kapa, okay lang yun. Sabi niya, kaysa nagdusa tayo dahil sa gumawa tayo ng masama. So, that is an encouragement po na if we are suffering for righteousness' sake, okay, tuloy po ang ating journey. Kasi yun po ang sinabi ni Yahushua. Baruch are you when you are persecuted for righteousness' sake po. So, ayan mga kapatid, ang ating purihin po natin si Yahushua kasi nga Yahushua po ang ating tagapagligtas. Yahushua ayan. Na itong siya na yo ay ito ay nagmula sa Yahudiat word Yahshua na ang ibig sabihin saves and delivers. So, Yahushua nga ang ating tagapagligtas, tagapag-deliver, and of course, when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, ayan mga kapatid, mahalaga ang pangalan na Yahushua kasi nandyan din po ang pangalan ng ating Ama. Okay? Sa nabanggit na po natin doon sa Shamot 23 verse 21, 22, and 23 po. Sabi po ni Yahuwah, sabi niya, listen to him because I put my name in him. So, mahalaga talaga na ang pangalan na ating nakilala at nabanggit po ay yung pangalan ng Messiah na related din po sa pangalan ng Ama. Kasi nga po, kung ibang pangalan ang ating nabanggit diyan, JESUS ba o ano bang mga pangalan na translate po sa iba't ibang mga lingwahe, mga kapatid, delikado po kasi nga dapat ang pangalan ng ating Ama nandyan din po. So yan, Ama natin ay Yahuwah, ang anak din po ay Yahushua. So Yahuwah,
is the Father and Yahushua is the Son. And when we declare Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. That being said, dito tayo sa kunting short review. Tapos na tayo dito sa third passion po. Itong when we say passion, ito yung papunta na doon sa si Yahushua ipako na doon sa kahoy. We're done with that. So ngayon nandito tayo sa kwento, healing of the two blind men. So put that into context mga kapatid na ang pinag-usapan natin sa nakaraan ay yung patungkol sa passion po ni Yahushua. Meaning, yung panahon na si Yahushua po ay ipako na doon sa kahoy. Okay? So, ngayon, bago darating doon na ipako na si Yahushua sa kahoy, meron pang another healing. No? I would say another kasi nga nabanggit na ang maraming mga healing sa previous natin na mga discussion. So, ngayon, meron pang additional na healing, mga kapatid, na mangyayari. In fact, itong healing of the two blind men, tinatawag ito na doublets. Bakit doublets? Kasi nabanggit na po sa previous chapters on the book of Matthew itong two blind men na healing. So dito ngayon banggitin na naman. So doublets. So, ano ibig sabihin yan? Mahalaga. Kasi bakit inulit? Okay, bakit inulit? Why it is being repeated? Dahil nga mahalaga po mga kapatid ang kwento nito. So that is healing of the two blind men, Matatiyao 20 verses 29 hanggang sa 34 po. Yan po ang paksa ng ang ating paksa ngayon, chapter 20 po, mga talata 29 hanggang sa 34 po. Okay, batay sa ating structural form, in this story, emphasize is the miraculous power and majesty of Yahushua. So, dito natin makikita yung kanyang kapangyarihan, okay? At ang kanyang pagka-majesty. Ano ba yung majesty sa Tagalog? Yung kanyang pagka-bilang royal, okay? Ang kanyang being royal king, mga kapatid. Ito yung pinag-usapan dito. This proof that Yahushua is the sovereign or the Adon, okay? And there is the interaction with the crowd in a negative tone. Mga crowd, nag-interact sila. Ibig sabihin, they rebuke the two blind men. Huwag kayong maingay sa mga tao involved doon sa pag-rebuke doon sa two blind men. So, ayan, no? Merong interaction ang audience doon sa two blind men. Okay? But persistency of the blind men and the compassion of Yahushua result to miracle itself. Bakit ang nangyari? Kasi nga, nung nirebuke na ng crowd ang two blind men, huwag kayong maingay. Okay? Anong response naman po ng dalawang blind men? Kung basahin natin mamaya, all the more sumigaw sila ng malakas. So, mga kapatid, ayun, no, makikita natin na very negative yung tone ng crowd against the two blind men. Okay? But hindi nila binigyan ng ng halaga yung negative tone ng mga crowd. Hindi nila binigyan ng halaga. But instead, lumakas. Okay? All the more naging louder. May-imagine ko lang kung ano kalakas yung kanilang boses kasi nga the two against the crowd, di ba? So, kailangan lakasan mo ang boses mo para naman marinig ka kasi you are going against the crowd which is napakalakas ng boses ng crowd. Na kayo, dalawa lang kayo, di ba? Hindi ko lang ma-imagine gaano ka laki ang kanilang boses o siguro they're shouting at the top of their voice, no? Kasi ang nakasabi dito is shouted louder. Okay? So, yan po ang kwento, mga kapatid. So, let's look into the little outline here po. So, una, yung setting sa 29, then interaction with the crowd, and then the plea for mercy, humingi sila ng awa. Verse 30, the rebuke by the crowd, okay? They are being rebuked sa crowd, 30, letter A. Louder plea for mercy, okay? And then the interaction with the Yahushua. Ano man po ang sagot o response po ni Yahushua? Meron po siyang respond dito. Determining their request. Okay?
mga kapatid, tinanong pa ni Yahushua, anong gusto niyo? Di ba? Bakit pa magtanong si Yahushua, mga kapatid? Hindi niya alam? Nakita naman niya na blind? Okay, ano kaya? Bakit pa siya magtanong? Okay, parang may nabanggit si Sister Tessie kanina sa sharing, no? Yung Yes. Oh yes, Sister Tess kanina nabanggit niya yung word na desire. Okay? Mamaya balikan natin 'yan as we continue. Okay? And then lastly is the healing and ang mga disciples. So ano rin ang mensahe dito. Okay? So ito po yung little background ng ating outline para at least sa ating pagbasa ngayon magkaroon na kayo ng magkaroon na kayo ng bird's eye view. Ito pala yung kwento. Okay? 'Di ba? Pamaraan ito ng pagturo, mga kapatid, na binigay sa amin noon na before reading dapat meron ng may kwentong mayroon ka ng advance na kwento para magkaroon na ng processing of the mind yung estudyante mo bago basahin yung buong kwento. Kaysa basa ka lang ng kwento tapos blanco yung isip ng mga tao, so parang matagal ang processing. So para madali yung processing, bigyan na yung idea. Okay? Para ongoing na yung discussion kasi ready na po sa take ng mga bagong information o yung mga familiar information as well. Okay, so that being said, let me ask volunteer po kung merong mag-volunteer na magbasa. Basahin natin ang ating passage dito sa Matat Iyaong. Sino po yung mag-volunteer na magbasa para sa ating short lang po? Go ahead, Sister Terrell, go ahead. Nang sila'y papalabas na sa Jericho, sumunod sa kanya ang napakaraming tao. May dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan nang marinig nilang nagdaraan si Yahushua. Sila'y sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Ngunit sinaway sila ng maraming tao upang sila'y tumahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, Adon, anak ni David." Tumigil si Yahushua at sila'y tinawag at sinabi, "Anong nais ninyong gawin ko sa inyo?" Sinabi nila sa kanya, "Adon, mabuksan nawa ang mga mata namin." Dahil sa habag ay hinipo ni Yahushua ang kanilang mga mata, kaagad nakakita silang muli at sila'y sumunod sa kanya. Okay, salamat po sa pagkabasa ni Sister Cheryl, mga kapatid. So, tuloy po tayo sa ating napisahan na diskusyon. We are now on the discussion proper at titingnan po natin kung ano po yung ating mga lessons mamaya at the end ating makukuha dito sa ating topic. Okay, so here we have heard the story. Meron na po tayong outline. We know the story now. Nabasa natin. So ano na ngayon yung mga possible nating mga discussions, interpretation, at paano natin ma-apply sa ating buhay. Okay, so ito yung unang nabasa kanina. Palabas sila sa Jericho. Okay, napakaraming tao, no, na sumunod. So this is a doublets of Matthew, wrong spelling ito, dapat letter U ito po, no, doublets. This is a doublets of Matthew story on healing of the two blind men, kasi mababasa rin po natin ito sa chapter 9 po, at we have discussed that in the past, no, Matthew chapter 9 37 to 31. Okay, we don't have to read it, but ang punto lang is doublets of Matthew nga. Ibig sabihin, nabanggit na sa nakaraan, chapter 7 at chapter 9. Ngayon, nabanggit na naman po ang kwento, the two blind men. So, ano bang emphasis nito? Okay? Okay, bago yan, ano kaya sa palagay niyo, mga kapatid, ang emphasis dito?
healing of the two blind men. Bakit i-emphasize na naman dito for the second time? Okay, take note na on the way to the passion na po ito, no? On the way to the passion, meaning on the way to the Jerusalem nga, at doon ililitis na si Yahushua, and from there papunta na doon, ibibitay na po siya doon sa kahoy. Okay, ito na po yung papatunguhan. Bakit mahalaga itong kwento? Ang kwento na ito, bakit mahalaga yan? Tapos for the second time, inulit itong kwento. Bakit mahalaga kaya? Any interaction po? Okay, meron kayong mga naisip dyan. Bakit mahalaga? Bakit ulitin pa? Healing? How important ang healing nito? Is it common problem in biblical times, blindness? Yes. Kung basahin natin ang book of John chapter 9, blindness can be caused by the sin of the parents. Okay? Tama ba yun? Blindness ba yun, no? John chapter 9. Okay, let me verify po, no? Baka magkamali tayo. Sa John chapter 9. Okay. John chapter 9. Ang pinag-usapan sa John chapter 9, blind. Passing by, he saw a blind man from birth. Okay, chapter 9 po, verse 1. Verse 1. It talks about blind, no? Pagkatapos, sabi ng mga Talmidim, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he should be born blind? Kita ninyo? So, ang common idea sa nabanggit na ni Sister Lilieta, is it common? The answer is yes. So, ang tanong is, bakit? O ano ang dahilan? So, meron dalawang idea. One could be because of sins of the parents. Yan ang kasabi dyan, di ba? Then, another reason is dahil sa kanya mismong kasalanan. Okay, nakita niyo verse 3, verse 2. Parents and that he should be born blind. O ibig sabihin, this man or his parents. So, meron dalawang possible na sagot. Dahilan ba sa kasalanan ng mga magulang o dahilan ba sa kanya mismong kasalanan o kanyang kapabayaan halimbawa? Okay, so ano ang sagot ni Yahushua? Okay, verse 3 po. Ano sagot ni Yahushua? Yahushua answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of Alua might be made manifest. So, dito natin makikita na itong pag-heal pala ng mga blind men, ang dahilan pala ng mga blind men could be sin of the parents, could be sin of the blind man, but thirdly, it can also be Abayoa allowed it for his glory, for his esteem po ay makikita. Okay? So, dito, kung bakit kaya naulit-ulit dito, so, sino pala dapat ang mabigyan ng esteem dito or parangal dito, mga kapatid? Si Yahushua. Okay. Kay Yahushua. Okay. Bakit ba? Kasi nga, kung ano yung gagawin ni Yahushua, pinahintulutan po yan ng Yahweh. Ng Ama, ni Yahuwah. Kasi wala siyang masalita kung hindi pinahintulutan ng ating Ama. So therefore, all the works that He performed, okay, lahat ng mga ginagawa ni Yahushua ng mga miracles, mga kapatid, yan po ay pinahintulutan po ng ating Ama. Okay? So, at sinabi naman ni Yahushua, if you believe on me, okay, you also believe the one who sent. Okay? So, ayan mga kapatid, kung anong gagawin natin kang Yahushua, okay, it will point back sa Ama na nagpadala po sa Kanya.
Okay? So, I think malinaw yan. So, that being said, why were many or large crowd followed Yahushua? Ano sa palagay ninyo? Yung issue mamaya on giving praise to Yahushua, balikan natin mamaya. Okay? Why were many or large crowd followed Yahushua? Bakit ang daming taong sumunod dito sa kay Yahushua? O, tinan mo, sumunod sa kanya ang napakaraming tao. Bakit kaya? Take note, mula sila sa Galilee, okay? Okay, mula sila sa Galilee. At doon sa Galilee, ano si Yahushua doon? Sobra pa siya ng celebrity doon. Bakit siya sobra pa ng celebrity doon? Napaka-popular po ni Yahushua doon sa Galilee. Ngayon, pababa na sila. Nandyan pa rin ng mga tao. Sumusunod pa rin. Nasa Jericho na po sila sa panahon na lugar na ito. Ang layo na po ng kanilang nalakad. Pero dito, marami pa rin tao. Bakit kaya mga kapatid? Brother Dan, Yes, go ahead, sister. isa sa alam kong rason na sinasabi daw na nung sumusunod sila dahil napakain sila. Di ba? Okay. Dahil sa pagkain, sumunod sila. Ito, maraming crowd na sumunod pero di nila alam na last na itong crowd na to na makikita nila si Yahushua dahil Correct. hindi nila alam na i-crucify na pala siya. Yun ang reason. Isang reason siguro na akala nila papakainin naman sila. Okay, good observation and good comment. Kasi nga, common nga. Okay, di ba? Ilang beses yun? 2 times, no? Kung di ako nagkamali. 2 times. Pinakain yung 5,000, pinakain yung 4,000. Okay, so mostly, malamang yung mga tao, meron din ganun na mga pag-iisip. Okay? And of course, no? Sa panahon na ito, talagang famous nga. Kumbaga, napaka-famous nga ni Yahushua. Okay? Famous sa kanyang mga katuruan. Famous din siya sa mga miracles. Okay? Famous din siya sa maraming mga bagay na ginawa niya na kabutihan. Lalo na sa mga mahihirap. Okay? Lalo na sa mga outcasts. Grabe yung kanyang ginawa doon. Okay? Hindi siya famous sa mga mayayaman. Bakit po? Nalala niyo yung rich young man, di ba? What shall I do to inherit eternal life? Ito yung tanong. Your wealth Oh. to the Diba? Binta mo lahat ang iyong wealth at ibigay mo sa mga mahirap. So, Yahushua, hindi siya famous sa mga mayayaman. But sa mga ordinaryong tao, sa mga outcasts, okay? Talagang napaka-famous niya. Siyempre naman, because yung compassion nga, yung kanyang awa, ang kanyang pagbigay ng magandang mensahe at pagbigay rin ng lunas ng kanilang mga kahilingan, lalo na sa mga may sakit, no? Na mga nagsusumusunod sa kanya. Okay? Continue po tayo doon sa sitwasyon na ito. So, ang crowd naman po ay meron naman po silang response dito. Okay? Ano man sabi ng mga response ng mga crowd? May 2 lalaking bulag nakaupo sa tabi ng lansangan nang marinig nilang nagdaraan si Yahushua. Sila ay sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, anak ni Daud." Okay, so ito po yung kwento dito sa verse 30 na itong bulag na ito ay talagang nakaupo lang sila sa tabi ng lansangan. Di ba common po yon na yung mga bulag iniiwan diyan sa tabi ng lansangan? Para saan po? Para ano po yon? ask for alms. Di ba? Talagang hindi yan lang para dito sa atin nangyayari ngayon, no? Sa kanila din po nangyayari yan, no? Na talagang yung nakaawang bulag nakaupo lang po sa tabi ng lansangan po o sa daanan. So, ayan, no? Mark and Luke accounts replacement of Bartimaeus to the 2 blind men. Sabihin, kay Mark pala and Luke na accounts, ang nabanggit pala doon ay Bartimaeus. Okay? But dito kay Matatiao, ginawa niyang kwento na 2 blind men. Okay? So, that is what they call it reduction nga. Kumbaga, sinasabi nila reduction.
na galing dito sa ibang source, ito yung sinabi sa ibang source, dito ito yung sa akin. So merong freedom ang writer din po kung anong gagawin niya doon sa kanyang pagsulat. So they were sitting on the road and the excited talk by the crowd about Yahushua, which they also heard, made them shout. Okay? And they really asked for mercy. Mahabag ka sa amin. Okay? Mahabag ka sa amin, anak ni Daud. Yun ang sabi nila. So, they shouted for mercy. So, kumbaga blind men sila. Bakit kaya na-aware sila na blind man? Di ba? Ano kaya? What do you think? Any answer? Siguro, Yes? Brother Dan, Yes. nakarinig sila na, andyan na si Yahushua, andyan na. At kilala na nila si Yahushua. May narinig nila tungkol kay Yahushua na nagpapagaling ng mga bulag, kaya naging interested sila. Yes. So, common na nga. Tama. Common na nga ang kwento na Yahushua healed many people, including the blind man. Common na nga mga kwento na yan. So, yes, hindi nila nakita kasi blind nga sila, pero narinig nila. Okay? Mga kapatid, isa ito sa mga kamangha-mangha po ang ating Ama. Kasi, di ba, mayroon tayong 5 senses po. Tama? Okay? When one sense is not in full functioning, alam mo, all other senses mas very highly sensitive. Highly sensitive sila. Meaning yung kanilang hearing po. Okay? Kahit nga napansin ako itong kasi merong one time na noon nakasakay ako ng bus ba yun. Tapos magtaka ako kasi bigla lang yung blind man magtayo siya. Palang wala naman siyang nakita, pero bakit siya magtayo at magbababa na? Kasi nga meron siyang yung kanyang sense of hearing, okay? Kahit siguro wala siyang marinig, pero ang kanyang sense of hearing, dito na ako, dumating na ako. So kailangan akong magbaba. So ayun hindi ko yan naalaman noon, but nag-wonder lang ako bakit magbaba na yung blind man na parang alam niya kung bababa na pala siya dito. So, ayun mga kapatid, kapag one sense is not functioning, ang gagawin ng ating Ama is the other sense will compensate kung ano yung kulang. So, dito, yes, hindi nila nakita, pero napaka-sensitive ng kanilang tainga. At narinig nila yung kwento ng mga tao na nariyan na si Yahushua. Dadaan na po siya. So, ayan. Nung marinig nila yun, sumigaw sila. Okay? At ang sigaw nila, mahabag kayo sa amin. Mahabag ka sa amin, anak ni Daud. Okay? Bakit anak ni Daud ang kanyang salita? Okay, mamaya balikan natin yan. Meron tayong sagot niyan. Okay, let's continue po. Why would they address Yahushua, Adon, or sovereign, or son of Daud nga? Okay? Dito verse okay, nabanggit sa verse 30, nabanggit po sa verse 31, nabanggit din po sa verse 33. So, ano kaya mga kapatid ang dahilan? Tinawag si Yahushua na Adon or sovereign, okay? Tapos tinawag din si Yahushua na son of Daud o son of David. Bakit mahalaga itong dalawang mga title nito? Nabanggit doon sa 30, 31 at 33. Bakit mahalaga itong dalawang mga title? Go ahead, sister. Brother Dan, Yes. sa mga believer ni Yahuwah sa Old Testament, sa kanilang panahon, ang alam nila na yung address na son of David ay yun ang sa address sa Messiah. Sa mga believer lang, pero yung hindi mga believers, hindi nila address yung son of David. Okay. Okay, so yes, thank you very much, Sister Cassie. Mamaya balikan po natin yan kasi merong mga mahalagang significance para sa atin na mga mananampalataya po ni Yahuwah at Yahushua. Mahalaga po 'yon, mga dalawang title na yan, yung iba banggitin nila as master, sa Holy Scripture na po Adon nakalagay dito, Yung iba naman pong translation sovereign, okay?
So, Master, Adon, Sovereign, all referring po na title kay Yahushua. And of course, dito naman, another title is tinawag si Yahushua Son of Daud o Son of David. Okay. It points to Yahushua as the sovereign or Adon over sickness. Okay, yun po ang ating sagot dito. Ano po? Over sickness. Ibig sabihin, kasi ang kapangyarihan ni Yahushua, okay, kayang talunin ang sickness. Yan ang ibig sabihin nito. Calling on Yahushua as Adon or Master or Sovereign. Kasi nga in relation doon sa kanilang kahilingan po, di ba? So Yahushua's power supersedes the power of the sickness or the ailment. Okay, kaya niyang talunin po dahil siya ang tinawag na Sovereign or Master Adon. Okay, kaya niyang talunin po ang kapangyarihan ng mga sakit. Okay? At bakit tinawag siya na Adon? Rather, Son of Daud o David. Bakit tinawag si Yahushua? Kasi nga po, yung si Yahushua, ang kanyang si Mary, okay? Yahushua or Mary, kumbaga, ay nanggaling po siya sa tribe of Judah. Okay? Coming from the Lion of Judah. Okay? Which is Daud is also coming from the Lion of the tribe of Judah. Okay? So, kaya yung pagtawag sa kanya as Son of Daud, ang ibig sabihin doon ay nagmula siya, kasi ito prophetic ito the Lion of Judah and Yahushua, the Royal Messiah. Prophetic po yan sa Old Testament po. Mamaya meron tayong babasahin na scripture to show that. Okay? So, what is the meaning here? Balikan natin mamaya yan, no? What is the meaning here of mercy on us? Have mercy on us. Ano kayang kahulugan nito, mga kapatid? Meron tayong sagot? Healing. Kailangan nila ng tulong, ng awa kasi gusto nilang mapagaling ang kanilang blindness. Okay. Yes. Yes. Kasi alam nga nila. Go ahead. Yes, alam nila na yun yung blindness is due to sin of their parents and or their own sin. So yung pagsasabi nila ng have mercy on us, patawarin mo kami, kaawaan mo kami. Kumbaga ito yung hinihiling namin na kapalit ng pag-awa mo sa aming mga or yung pag-ano mo sa aming mga kasalanan. So kaawaan mo kami, heal us. Correct. Okay, so very good point by Sister Jeanette, connecting doon po sa Yaokanan o John chapter 9, 1 to 3 po sa interaction kanina with Sister Lilieta. Very good point there. So yes, siyempre naman, no, kung i-describe po natin, di ba? If literally lang na, kapag ilagay natin po ang ating sarili doon sa kanila, di ba? Ang hirap, di ba? Ang hirap. Bakit ang hirap? Kasi nga, napakaraming bagay na hindi mo pwedeng magawin. Kasi nga, you have the limitations. Baga siguro kung ito sila, no, kung wala pa silang strong-willed na talagang gusto pa silang mabuhay, siguro commit na lang sila ng suicide. Okay? Kasi ang hirap nga. Marami kang bagay na pwede mong gawin. Pero hindi mo kayang gawin kasi nga may limitasyon ka. So, ang kanilang willpower to live nandoon. Okay? So, kaya lang, meron silang willpower to live, kaya lang, meron silang mga hadlang. Kaya, napansin ko dito ba na yung pagsisigaw nila, na lalong lumakas ang ilang pagsisigaw, damang-dama, in my personal opinion po, damang-dama ni Yahushua yun. Na ang naawa talaga si Yahushua doon sa dalawang ito. Kasi, yun na nga, na-rebuke na sila ng crowd, tapos all the more, sumigaw sila. Okay? So, ayan mga kapatid, heal us. We are but poor and needy. Yun ang cry nila. Mahawa kayo sa amin. Mahabag kayo sa amin. Other than bulag kami, mahirap. Di ba? Totoo naman po, di ba mga kapatid? Kapag bulag,
talagang wala kang makikita siguro na bulag na mayaman except lang doon sa mga born blind na mayaman sila, di ba? Kapag ang tao ay naisinilang na bulag, talagang mahirap yan. Bakit bulag? Mahirap. Kasi nga, hand to mouth lang po yun. Or dependent lang po siya ng mga immediate family na tumutulong sa kanila. Di ba? Sila din po may mga pangangailangan yan. Pero ang kanilang iniisip lang na mayroon lang kami makakain. Yun lang po ang aming nais na may mainom at may makain at may bahay na matirahan. Di ba? Mga basic need po yun. Pero limited para sa kanila. Dahil nga, hindi nila kayang gawin on their own. Kaya they are very much dependent. Okay? Poor and needy nga, if we will describe them. Okay? Moving on. The rebuke by the crowd. Okay? Louder plea for mercy. 31 po. Ngunit sinaway sila ng mga maraming tao upang sila ay tumahimik, ngunit lalo silang nagsisigaw na nagsasabi, mahabag ka sa amin, Adon, anak ni Daud. So, for the second time, nabanggit, mahabag ka sa amin. 31. Kanina sa 30, nabanggit. Dito sa 31, sabi ng mga tao, tahimik kayo dyan. Psst, tahimik kayo. Huwag maingay. Okay? Pero all the more, okay, lalo silang nagsisigaw. Okay? Nagsasabi, mahabag ka sa amin. Okay, why do you think the crowd rebuked them? Ano kaya ang sagot niyo mga kapatid? What do you think the crowd are doing? Brother Dan, Go ahead, sir. maybe nagsasalita si Yahushua at hindi nila marinig kasi nagsisigaw ang mga blind man at disturbance sila. Correct. Okay. So siguro yung mga tao concentrate masyado doon sa mga sinasabi ni Yahushua at they are being annoyed. Okay. Ano ba ito? Ang ingay naman. Okay. Hindi natin makukuha yung ano sinasabi. Lalo na yung mga nasa malayo, di ba? Okay. So talagang ganun ang nangyari. Logically, pwedeng ganun ang dahilan as Sister Tessie explained it. Okay. What does it show? Itong louder na plea for mercy. What does it show on the part of these two blind men? Serious talaga sila. Serious sila. Mm-mm. Seriously, they are really in need. Okay, what else? Anything else? Ayaw nilang palagpasin yung opportunity na kasi alam nila na baka hindi na nila makita ulit si Yahushua. Pagkakataon na ito. Okay? Magkakaroon tayo ng masolusyonan na ang ating problema. Hindi natin alam kung ilang taon na ito sila naging blind. Okay? But makikita natin dito na they really wanted to grab the opportunity. So, ayan. Meron pa kayong ibang dahilan nakita? Catch the attention of Yahushua. Okay. Napakagandang point yan. To catch the attention of Yahushua. Okay? So, kailangan din talagang merong gagawin. Okay? Something must be done to catch the attention of Yahushua. Of course, Yahushua alam na po yan. Okay? Alam na po ni Yahushua yan. Pero, maramdaman ni Yahushua, okay, ang sincerity ng dalawa nito sa ginawa nila. Okay? So, ayan, it is centering on Yahushua as the master over illness and as a royal Messiah. Okay, added doon sa inyong mga sagot. Kasi dito, mahabag kayo sa amin, Adon or sovereign or master, anak ni Daud. It really centers on Yahushua as the master over illness and as a royal Messiah. Bakit royal Messiah? Kasi si Yahushua nga ay nagmula siya sa line of Judah and then line of Daud. Siyempre naman, sino si Daud? Diba siya yung king? Okay? Siya yung king. Bakit sa lahat ng mga king, bakit makakonect dapat si Yahushua sa lahat ng mga king? Or rather, of all the, let me rephrase it. Bakit si Daud ang king na dapat makonect si Yahushua?
Why not other kings? Okay, merong dahilan yan. Okay, we will proceed to the next slide here. May dahilan po yan. Okay, the interaction of the crowd. Okay, tumigil na kayo. Tumigil si Yausha rather at sila'y tinawag at sinabi, anong nais ninyong gawin ko sa inyo? Okay? So, what do you see of Yausha doing here? Okay, anong nakikita ninyo kay Yausha? Rather than giving them liberty to say sa situation nila na as a blind person, need nila yung money, financial, or yung Yes. ano nila. Tama. Pero, yung blindness din gusto nilang ma-heal. Gusto nila ni marinig kung ano talaga yung nila, particular na need. Okay. Habang nag-explain si Sister Tessie, pumasok sa isip ko ba na, what if no, ang nabanggit nila ay kailangan kami ng tinapay? Mga kapatid, pumasok sa isip ko ba habang nag-explain si Sister Tessie, what if no, kung ang nabanggit nila, doon, Master, kailangan kami ng tinapay. Mga kapatid, anong kaibahan? Kung halimbawa, tinapay ang hiningi nila, compare dito sa hiningi nila na, okay, mamaya, no? Tingnan natin. Let's proceed lang muna. He stopped and gave time to the poor. And even in the midst of noise, he heard them. So, talagang makikita mo dito yung puso ni Yausha. Okay? Talaga yung kanyang passion, kanyang compassion nga para sa mga nangangailangan. O, biro mo yan. Kung tingnan mo, naka-zoom in si Yausha doon sa crowd. Di ba? Anong mas maganda mga kapatid? Dito ka mag-focus sa marami or dito ka lang mag-focus sa kukunti lang? Di ba? Kasi, Yes, go ahead. kasi ang mga tao doon is, lang, parang osyoso ba? Ano kayo nangyari? Pero itong men, nakita na siya na truth yung nasa puso nila. Okay. Tama, no? Ang kanilang sigaw, no? Naramdaman ni Yausha ang seriousness, ang mabigat na pasanin, okay? Naramdaman ni Yausha sa kanilang mga sigaw. Okay? So, ayan, no? Nagkaroon ng shift of attention nga from the crowd nandito na ngayon sa dalawa. So, minsan, no? Minsan mahirapan tayong mag-discern dito, no? Kasi nga, gusto nating mas marami yung ma-reach out natin para sa kanya. Tama po ba? Yes, yes. So, tendency is zoom in tayo doon sa mas marami. Tapos, nale-left out natin itong isa o dalawa na napaka-serious na nag-search ng truth. Kasi nga, ang attention natin ay dito tayo sa marami kasi ang result nito marami. Di ba? So, what a rebuke to all of us, no? What a rebuke to all of us. Yausha is saying to us na while it is true na maganda yung marami, but on the other hand, we have to be sensitive also kasi merong iisa, dalawa who are very sensitive enough and who are very serious enough na hanapin ang katotohanan at hanapin yung solusyon po lalo na sa kanilang mga kahirapan. So why ask them, what is your desire? Okay, balik tayo doon sa nasabi na kanina ni Sister Tessie sa kwento kanina. Why ask them, what is your desire? Ito po ang tanong ni Yausha. Anong nais ninyong gawin? Okay? Buti na nga, no? Balikan natin yung issue kanina. Buti na lang, iba yung sagot nila kasi hindi sila nagsabi na kailangan kami ng tinapay. Ano bang kaibahan mga kapatid? Kung gagaling sila at kaibahan doon sa tinapay lang ang kanilang tanggap, what's the difference? Temporary lang yung tinapay. need na tinapay. Okay. Pero yung blindness, makatabang sa kanila. Okay. Naalala ko yung Chinese proverbs ba yun, no? Kung naalala niyo yung Chinese proverbs. Teach them
how to feast, and they will live forever. Mm, 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 Don't give them feast because they will only live for the day. mm. But teach them how to feast and they will live forever. So, ibig sabihin, bakit pa tanungin pa ni Yausya? Okay? Na alam naman talaga ni Yausya anong pangangailangan. Mm. Nakita ninyo mga kapatid? Mm. See, it is an expression of confidence and trust. Okay? For the needy to answer the question. So, alam na ni Yausya po yun. Hindi na siya kailangan magtanong pa. Pero, ang rason ni Yausya bakit siya magtanong is gusto niyang may pagkakataon ang dalawa na sila mismo talaga yung magsalita. Okay? Because once na sila ay magsalita po, yun po ay pagpapatuo ng kanilang tiwala o pananampalataya at believe doon nga kay Yausya sa kanilang mga needs and concern. So, halimbawa ngayon, di ba? Tayo, may mga pangangailangan tayo araw-araw. Sa challenge na hinaharap lagi ni Sister Jen, Sister Lilita, sa inyong mga trabaho, di ba? May alam naman po ni Aba Yaowa yun, but bakit ba kailangan nating sabihin pa? Kasi nga kapatid, merong iba ngayon na hindi na sila masyadong humihingi pa. Merong iba ganun. Na why us? Alam naman ni Aba Yaowa yan. Hindi na kailangan maghingi. Mga kapatid, ito yung isang example na may value po yung ating paghingi. May value po yon para kay Aba Yaowa. Kasi nga, yun po ay nagpapakita na meron tayong confidence. Pinapakita natin yung ating buong pusong pagtiwala doon sa Kanya. Dependence on Him. Yes. So, ayan, no? Malinaw yan, mga kapatid, na bigyan natin ng halaga yun. Okay, here, sinabi nila sa Kanya, Adon, Master, mabuksan nawa ang mga mata namin. Okay? Good, no? Na ang kanilang nabanggit ay yung mahalaga. Hindi lang yung sinabi ni Sister Tessie na temporary lang na tinapay. No? Maganda yung more important o mas greater o mas best. Ang pinaka-the best talaga ang kanilang hiningi, mga kapatid. Ano kaya? Sa mga bagay na ating hiningi sa Kanya, baka mga barya-barya lang. Hello, mga kapatid. Nandiyan pa kayo? So, mga kapatid, maganda pala, no? Hingi tayo ng pinaka-the best. Opo. Hingi tayo ng pinaka-the best. At nakita po ng ating Ama kung ano yung ating kalagayan nga. To the heartfelt desire to see or eyes be opened, yun po ang pinakamahalaga. Bakit ba? Pinakamahalaga ito. Once ang kanilang mata ay mabuksan, anong mangyari sa kanila, di ba? So, they will have what? They will have the liberty. Liberty. Meron silang freedom na makagawa na sila ng kanilang mga panghanap buhay and every day na kanilang mga gawain. Pwede nilang magawa na. Because they have been hampered. They have been prisoned. They have been chained by this human limitation nga. Kaya dahil dyan, hindi sila makagawa. Pero ngayon, kailangan nilang mabuksan ang kanilang mga mata para magkaroon na sila ng kapayapaan or freedom nga, kumbaga, na pwede na silang makahanap, meron na silang panghanap buhay din. Pero ano nangyari dito, mga kapatid? Nung nabuksan ang kanilang mga mata, ano nangyari? Sa nabasa kanina? Pumunta ba sila sa kanilang mga hanap buhay? They followed. Wow, no, napakaganda, no? Napakagandang kwento. Hindi sila nagpunta agad sa hanap buhay, kundi sumunod sila kay Yahushua. Okay, maganda yung kanilang response. It points to Yahushua who heals. Okay? It is a messianic fulfillment po of Isaiah 35 verse 5.
pwede ba natin tingnan ito mga kapatid? Isaiah, ano ba sinabi ng Isaiah 35? Pwede po natin basahin yan. Isang verse lang po. Can somebody open? Isaiah 35 verse 5. Ano ba nakasabi diyan? You have seen it? Pwede na po ninyong basahin. Unmute lang po. Then will the eyes of the blind and ears of the deaf. Okay, so prophecy po, no? Prophecy Yeah. po ito ni Yeshayahu. Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf be opened. Prophecy po ito na gagawin ng Messiah, okay, sa darating na panahon na ang bulag ay makakita. So dito na fulfill na po. In fact, 2 times na ito na nabalik. Okay? So again, it's being emphasized that Yahushua heals because Yahushua is the messianic fulfillment of Yeshayahu 35 verse 5, which is really the blind man see. So, therefore, na-fulfill po yung prophecy na ang blind ay makakita because it speaks about the coming of Yahushua nga. Okay, so again, another reference po ito na the prophet spoke about Yahushua. Na sa kanyang pagdating, the blind man see. Okay, the healing of the healing and the disciple and the believers. Okay? Dahil sa habag, hindi po ni Yahushua ang kanilang mga mata. Agad nakakita silang muli at sila ay sumunod sa kanya. So simple lang mga kapatid ang kanyang ginawa, no? Hinipo lang ang mga mata. Okay? Tapos, nakakita. Wala nga siyang word na ginamit, di ba? Yahushua did not spoke any word. Tama? Yes. Okay? Bakit ba? Kapangyarihan ang kanyang paghipo. Okay? The power went through his hands. Okay? At hinipo ang mata. And then, ayun, biglang nakakita. Walang words na ginamit. But use the touch. Okay? And the power went out. And then, nagkaroon ng healing po. Okay? So, agad-agad, nakakita sila, muli, and then sila sumunod sa kanya. So, akala ko sila ay naghanap buhay na, but dito, binigyan nila ng mas importante yung pagsunod kay Yahushua. Bakit kaya? Mas importante yung pagsunod kay Yahushua. Anong pinapakita nila kay Yahushua? Okay? Pagiging grateful nila. Tama. Pagiging grateful. Okay? Pagiging, yun nga, they were, talagang nagpapasalamat sila. Hindi nila kayang sabihin in words only, but kailangan ipakita nila in action yung kanilang pagsunod kay Yahushua. Yahushua had compassion and healed them physically, which eventually led to spiritual healing as well. Naalala mo yung paralytic ba yun, no? Yung 4 na tao nagkarga sa paralytic, di ba? Anong sinabi po ni Yahushua? Your sins are forgiven. Sabi niya, rise up and walk. Pero dito wala siyang nabanggit, no, na pinatawa ng kasalanan mo, di ba? Pinatawa ng kasalanan mo at ikaw ngayon ay gagaling na. Walang sinabi, di ba? Yes. Wala po. So, nagkaroon lang siya ng physical healing. So, ito na yung idea na yung physical healing eventually led to spiritual healing as well. So, napakatindi, no, ng ginawa ni Yahushua dito. Yes, wala siyang nabanggit patungkol sa sin of forgiveness of sin, but pinagaling niya and then eventually naging follower. Kaya nagkaroon ng healing kasi nga sumunod na nga kang Yahushua. Kaya nagkaroon siya din siya ng spiritual healing po. So, ayan, napakagandang balita dito na siguro ganon din po, no? May mga taong na-encounter tayo na lagi nating sinasabi yung issue on spiritual forgiveness, okay? But hindi natin alam na
ang kailangan lang din niya pala ay physical healing. Then eventually magsunod lang yung spiritual healing as well. Okay, so reflection at balikan natin yung ating mga pinag-usapan kanina. What is the significance of this issue on blindness? Okay, being blind is a characteristic of all who are not disciples of Yahushua. Okay, so marami tayong mga reference, pero kung tingnan natin ito, ang sinong pinag-usapan dito. Halimbawa, itong 23 ang pinag-usapan dito, di ba? Mga scribes and Pharisees ito, di ba? Ito, 23 man ito. Scribes and Pharisees ang pinag-usapan. What about this one? 13, Matat Yao 13 po. Anong pinag-usapan yan? Verse 13. Anong pinag-usapan dyan? 13 and 13. Okay? They have eyes. Ano sinabi niya? They cannot see. They have ears but they cannot hear. So, sinong pinag-usapan niya dito? Yung mga kalaban ni Yahushua ito, no? Okay, in general, yung mga nagre-reject sa kanya. Okay? So, yan ang pinag-usapan diyan. Okay? So, people who are not disciple of Yahushua experience spiritual blindness, kumbaga. Okay? Dito sa 23, scribes and Pharisees po ito, 15, anong sabi sa 15:14? 15:14, leave them alone, they are blind leaders of the blind. So, sino pinag-usapan niya dito? They are blind leaders of the blind. Talmidim, okay? Okay, verse 12. Then hindi pala, no? Sino pinag-usapan niya diyan? Leave them alone, they are blind leaders. Okay? It talks about mga Pharisee pa rin, no? Okay, verse 1. Chapter 15, verse 1. Scribes and Pharisee din po ang pinag-usapan dito. Matthew 15, verse 1. Scribes and Pharisee ang pinag-usapan. Therefore, ang pinag-usapan diyan sa 14, leave them alone. They are blind leaders of the blind. And if they are blind leaders, the blind, both shall fall into the ditch. Ang pinag-usapan dito ng mga blind leaders are the scribes and Pharisees. So itong mga natawag natin na being blind is really a characteristics of all who are not disciples of Yahushua. So mga kapatid, malaking hamon ito sa atin, no? Are we blind? Are we still blinded po, mga kapatid, sa mga human tradition? Are we still blinded sa mga lies and deceits? Malaking hamon po sa atin ito, mga kapatid. Natanungin natin ang ating sarili mismo. Kasi kung totoo na pala tayong disciple ni Yahushua, okay, dapat, ako natin mga kapatid, dapat namulat tayo na. Yun ang karakteristik ng true disciple ni Yahushua. Pero kung meron pa tayong mga katangian, pag-uunawa katulad ng mga scribes and Pharisees, okay, so na-remain pa tayo doon sa blindness. Blindness, kumbaga. Okay, so that's a good point to consider. Yahushua can heal those who express confidence in Him for healing. Okay, in application po, mga kapatid, dahil nga nandito tayo ngayon sa, kumbaga, ano ba talaga si Yahushua? Ano ba talaga si Yahuwah? Di ba? Nandiyan tayo ngayon, nasa journey yan, no? So every time na may marinig ako na video, I always pray. May mabasa ako na scripture, I always ask, Yahuwah, saan dito ang tama? Okay? Baka ang pinaniwalhaan ko yung mali. So mga kapatid, dapat meron tayong ganun na kind of heart, which is na-express, mga kapatid, ni Sister Leah kanina. Also with Sister Tessie kanina, na-express nila, mga kapatid. At nabanggit din ni Sister Cheryl. So, ayan mga kapatid, no, na kailangan nating pag-isipan ng malalim. As the Rook. Ang Rook na nga ang nandyan, ang ating teacher. So, Rook Hakados, tulungan mo ako. Huwag mo nawang maniwala ako sa mga maling akala. Maniwala ako sa maling mga pag-unawa at maling understanding.
turuan mo ako, i-rebuke mo ako, turuan mo ako kung saan ako mapunta. Okay? Moreover, this prepares Yahushua's passion centering on his being the royal Messiah. Can somebody read 2 Samuel chapter 7 verse 16 po? Diba kanina nabanggit na po natin bakit ba si Yahushua dapat maging lion of Judah siya, son of Daud siya. Bakit ba mahalaga yan? Tingnan po natin ang 2 Samuel chapter 7 verse 16 po. Can somebody read on that? Isang talata lang. Ano bang nabanggit diyan sa 2 Samuel 7:16? 7:16? Opo. And your reign are to be steadfast forever before you. Your throne is established forever. Ito po. Okay. Okay. So, ang tawag po niyan mga kapatid, no? Davidic Covenant po. Tawag niyan, Davidic Covenant. Ano itong Davidic Covenant? Anong sinabi diyan, sister? Your throne will be is established forever. Okay. Sabi po ni Abba Yahuwah yan, no? Na kay Daud, your throne will be established forever. Hindi po ibig sabihin mga kapatid na hindi mamatay si Daud. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, mamatay si Daud, okay? But someone will continue. Someone under his line po. Someone under his line will arise. Okay? And establish the throne forever. Okay? So, ibig sabihin, kung bakit si Yahushua ay tinawag, binigyan siya ng title, the Adon. Okay? Or the son of Daud. Okay? 3 beses na banggit, no? Son of Daud. So, why would a blind man, why would this blind man call him that title? Blind lang siya eh. Baka narinig niya yung title na yan anywhere. At yun na rin ang kanyang binabanggit. Okay? So, therefore, that proclamation of the title of Yahushua as the son of Daud has something to do with the covenant of Abba Yahuwah with David. Okay. Anong naalala nyo kay Daud? Doon sa kwento nabasa ni Sister Tessie ba yun? Nag-read Torah reader tayo, Sister Tessie, na pumunta doon si Daud sa lugar ni Ahimelech ba yun, Sister? No? Yes po. Tapos humingi siya ng tinapay. Opo. No, di ba? May mga pagkakamali siya doon, di ba? So, what happened is, sabi ni Ahimelech na, ang pagkain meron dito ay yun lang, yung para sa mga priest lang. Okay? Make a long story short, yun ang kinain po ni Daud, yung tinapay na yun na offer or dedicated kay Abba Yahuwah. So, therefore, nung nakakain si Daud sa tinapay na yun, okay, that is then where the covenant took place. Okay? Where Daud, dahil yung pagkain na yun ay para kay Abba Yahuwah, therefore when Daud ate of it, okay, there was a covenant that took place between Daud and Abba Yahuwah. Okay? Na nasabi itong 2 Samuel chapter 7 verse 16, which is yung kwento ng pagkain ng tinapay na yun ay nakabanggit pa doon sa 1 Samuel, no? Kung hindi ako nagkamali sa chapter 19 o chapter 20 ba yun? Hindi ako nagkamali. So, dito ngayon, ang impact dito is that Abba Yahuwah has made a covenant nga with Daud. Covenant of what? Covenant that his throne, the throne of Daud, will be established forever. And that is a prophetic, okay, prophetic of the coming royal Messiah nga. Bakit siya royal Messiah? Kasi ang kanyang lahi ay nagmula din siya po sa lahi ni Judah, lahi ni Jesse, lahi din okay, yun na nga. Mula diyan ay sila ni Mary din ay matrace up din po ang kanilang family lineage, kumbaga. Okay? Meaning if you try to read Matthew chapter 1, yung family lineage po, family lineage, Matthew chapter 1, makikita mo diyan. Okay? Yahushua, ang kanyang family lineage ay talagang
na matrace up mo pa yan doon sa kay Judah o kay JC, kang Daud, and so on and so forth. Matrace up mo po ang kanyang family lineage. So, review lang niyo po yung Matthew chapter 1. So, nandiyan, mababasa mo yung details. So Yung si Boaz, si Ruth. oh yes, tama. Sila ni Boaz, si Ruth, okay? Ruth. Oo. Yes, tama. So, nandiyan, i-review lang niyo doon sa Matthew chapter 1. Yung sinabi ni Sister Leah na Boaz and Ruth na nabanggit din diyan. So, my point here, mga kapatid, is this na mahalaga pala yung title na yon. Yahushua as called Master or Adon or Sovereign who has the power to heal po. And then most importantly, yung kanyang title na tinawag siya as Son of Daud. Okay? Which really fulfills the Davidic covenant na yung throne ni Daud, okay, magpatuloy yon forever. Kasi nga, Yahushua will become the coming king. Kumbaga. Okay, so ayan, I hope na meron tayong mga natutunan. So ano kaya yung mga lessons sa ating mga kapatid na nakuha ngayon? Have we learned something from sa kwento natin ngayon? Simple story lang po pero mayaman po sa mga insights at katuruan about ni Yahushua at sa ating buhay din po. Mas maganda palang tawagin si Yahushua na Son of David. Okay. Kahit Adon, sir. Kasi ang Adon kasi, para kasing may linya ng mga Baal. Okay. Tama. Nabasa ko kasi sa ano. Oo. May point si Sister Leah doon na mas magandang tawagin si Yahushua na Son of Daud, okay? Kaysa yung Adon nga kasi nga may mga connection nga doon sa mga pagan meaning. Mga tradition. Yung rights yung mga no. Okay, so good comment. Kaya minsan nalilito ako, susundin ko pa ang hallelujah kasi ang nakalagay dito, Oo nga. Yung kay Sister Mariam, ang nakalagay doon, sovereign. Sa akin, master po. Sa inyo, master. So, opo. Na nga, no? So, good comment. At least aware tayo na yung mga terms na yan ay napakalapit doon sa mga pagan Sure. Okay, any more comments, realization, application po sa ating buhay? Is there anything na you realize something po batay sa ating mga napag-aralan today? Kindly unmute and then share if you have. Ako, Brother Dan. Go ahead, Sister. Dito ko na-realize na marami tayong advantages at mga barak na hindi tayo blind. Marami tayong magagawa na yung pala hindi nagawa ng mga blind. At yun nga na marami tayong mga responsibilities lalo na sa ngayon na Yawa believer tayo na may grateful tayo, napaka-grateful natin at huwag na tayong mag-remain sa pagka-blind natin sa deception na ano tayo na nagapos tayo or na bandage tayo doon sa deception na yon. Ngayon lalabas tayo as mga hindi na blind. Yan lang po. Yadaya uwa. So purihin ang Ama sa magandang realization ni Sister Tessie. And a very good application din po. Anybody else? Kindly unmute and then share. Okay. So, dito po tayo nagtapos. Meron pa ba? Gustong magpahabol? Kagaya po kanina nung sinabi ko na Yahuwah is detailed. Okay, go ahead po. It makes me realize na when we are open, our eyes is open, dapat po maging marunong na akong I will address it to myself. Opo.
yung pagka nabuksan na tayo, may mga bagay tayong mayroong mga may hinayag sa akin si Abba Yahuwah through the words, the scriptures, and dapat maging mas maingat, mas masaliksik, mas prayerful, mas maging open. Maging open ako sa lahat ng feedings. Kasi yung sa blind, di po ba sumunod sila kay Yahushua when they see, when they healed, sumunod sila dun sa kay Yahushua. Hindi sila nag-worry kung kakain sila. Hindi sila nag-worry kung paano sila, hindi nila tiningnan or in-enjoy yung new sights na nakuha nila para enjoy yung buhay nila kasi may bago na akong paningin. May makikita ko na yung mga hindi ko nakikita, ma-appreciate ko na yung mga hindi ko na-appreciate. Pero nag-focus sila dun sa pagiging grateful, nag-focus sila dun sa pagsunod dahil mas madami pang dapat na matutunan. Mas madami pa silang makikita na mas magagandang bagay. Tama. Yun lang po. Okay. Purihin ang Ama sa magandang lesson po, realization ni Sister Cheryl. Papahabol lang po, Brother Dan. Go ahead, Sister. Ngayon ko na-realize na dahil hindi ako blind, pwede akong bumasa. Magbasa ako ng magbasa para makita ko yung katotohanan, ma-learn ko yung katotohanan. Yun ang malaking barak para sa akin na hindi ako blind. Dapat gamitin ko yung eyesight ko sa reading. Hallelujah. Search. Yun lang po. Okay. So, mga kapatid, magandang mga realization ito at sana sa buong araw nito at buong linggo, patuloy tayong mag-reflect po. Magmuni-munit po tayo batay dito sa kwento on the two blind, healing of the two blind men. So ngayon, gusto ko lang tapusin na magsabi ako na kung ano man yung mga itinuro ng ating Ama through the Ruach HaKodesh, through the teaching of Yahushua sa teaching video na ito, let it be na it gives us freedom. Let it be that it breaks bondages, it breaks the clutches of the enemy, and use that freedom po para patuloy tayong sumunod sa Kanya, magsaliksik po sa Kanyang mga salita. Kasi po yun ang pinakamahalaga. That being said, Yahuwah Barakas and Shalom po sa lahat. All esteem be unto Abba Yahuwah.